yourself. Pasensya na, taga-Kabuyaw ako, kaya nag-i-English ako, admin, no? Medyo. Pero magtatagalog ako, dahil taga-Laguna ako eh. Sabi doon, Jesus, iligtas mo sarili mo at iligtas mo rin kami. Sabi ng criminal number 1. Sabi naman ng criminal number 2, in our context, pre, wag kang ganan. Tayo, tama lang tayong maparusahan dahil makasalanan tayo. Pero ang Jesus na ito'y walang kasalanan. Kaya sabi niya, Jesus, kapag naghahari ka na doon sa iyong pupuntahan, maaari ba dalhin mo ako sa iyong palasyo? Anong sabi ni Jesus? Teka, ikaw ba'y may religion? Sinabi ba ni Jesus sa kanya, may laman ba ang bank account mo, especially yung land bank ATM mo? Hindi siya tinanong ni Jesus. One of the 7 last words of Jesus said to that criminal, today, you will be with me in paradise. Whatever the countenance ng tao yon, sino man siya, nakita ni Jesus ang common denominator para maligtas ang isang tao. ABCA, he admitted that he is a sinner. Number 2, he believed that Christ died for our sins. And C, he confessed, Jesus, kung naghahari ka na, implying he is the King of Kings. Maaari bang isama mo ako sa iyong palasyo? Sumagot ang Lord through the song of Regine Velasquez, our sister in Christ. Dadalhin kita sa aking palasyo. Alam niyo po, si Jesus hindi po mahirap mahalin because si Jesus ang unang nagmahal sa atin. And in fact, kaya tayo marunong umibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. So today, yung 10 utos ng Diyos, kung sa ulo nyo pa po, wag po kayo mag-alala, in the time of Jesus, sinamap niya into 2 great commandments. Number 1, you should love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. And this is number 2, you ought to love your neighbor as you love yourself. Lahat daw ng 10 utos, naandun na. Bakit? The first 4 commandments of God pertaining to, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka sasamba sa kahit kaninong Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, you will not use the name of God in vain. Buti na lang, hindi natin sinabi sa Laguna, God first Laguna, no? Mahirap gamitin nyo pag hindi mo pinanindigan. Pero alam niyo po, if you love the Lord, the first 4 commandments you will fulfill. And the 5th to the 10th is pertaining, if you love your neighbor, you will not covet your neighbor's wealth. You will not do anything. Hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw. Amen po ba? So the summary of the commandments, magawa mo ng lahat. Just love the Lord. Lahat ng mga taga-Kapitolyo. Bakit? Because love is the greatest gift of all. Ibinigay ng Panginoon ang pinakamainam na regalo sa atin, and that is to love us more than we know kung paano tayo minamahal ng Diyos. Tayo po ay manalangin, and let us feel the love of God today as God love is so vast na ang bawat isa po sa atin ay minahal ng Diyos personally as our Creator and Maker. Beloved Heavenly Father, na ngayon po ay nakatunghay, pinag-uusapan po namin ang pag-ibig sa oras na ito. Salamat sa iyong pag-ibig na kahit anuman ang mga ginagawa namin in the past up to this present time, you love us so dearly. Ang katumbas ng presyo ng aming buhay ay katumbas ng kayamanan ng mundo ito. Kaya naman, Lord, hindi mo pinagkait na ibigay ang iyong buhay kapalit ng aming kapahamakan. Maraming salamat at sa buwang ito ng February as we celebrate the month of love, may we enjoy the love of the Father, the agape kind of love. Hayaan mo ito ay mamutawi sa amin. Alisin mo ang anumang galit, poot o anumang sama ng loob. Hayaan mo ang mag-cover ng lahat ng ito ay ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pagpalain at mahalin mo ang lalawigan namin, headed by our beloved Governor Ramil Hernandez, ang kabuuan po ng management, lahat ng mga namumuno sa aming lalawigan, paghariin mo ang iyong pag-ibig
Alisin mo ang anumang hindi pagkakaunawaan sapagkat alam namin, Lord, you are the author of love and you love us so much. Pagpalain mo rin ang kabuuan ng flag ceremony, ang peace and order, Panginoon, ang lahat ng mga tatayo sa harapang ito'y gawin mong pagpapala. And Lord, iligtas mo kami sa anumang karamdaman, lahat ng mga bagay na hindi mo kalooban. Lord, we say, God bless Laguna in Jesus' mighty name. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa inyo. I love you all. Good morning po sa ating lahat. Kay Go Bramel Hernandez, sa kanyang may bahay po na Gobernadora Ruth Hernandez, sa ating pong Provincial Admin, Attorney Dulce Rabanal, at sa lahat po ng unit at department heads, sa mga kapwa ko po kawani, muli isang pagbati po ng magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw po kami mula sa Provincial Peace and Order Office ang mangunguna sa ating flag raising ceremony. Sa unang bahagi po ng ating programa, sisimulan po natin ito sa pag-awit ng Philippine National Anthem na pangungunahan ni Ms. Madelia Balones. Susundan po ito ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas na gagampanan ni Ms. Jill Ann Francisco. Sa panunumpa naman po ng kawani ng gobyerno, gagampanan po ito ni Ms. Stephanie Ann Deang. Para naman sa bagong Pilipinas Pledge, ito po ay gagampanan ni Mr. Crisoljan Atayan. Gagampanan po ni Mr. Kenneth Justin Pahulas ang Marcha ng Laguna at si Mr. Gerard Lorico naman po ang mangunguna sa pag-awit ng bagong Pilipinas Hymn. Tawagin na po natin si Ms. Madelia Balones. Sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panatilihin po natin nakataas ang ating kamay kanan para sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho, nang lagpas sa takdang oras kung kinakailangan, magsisilbi at ng magalang at mabilis. Sa lahat ng nangangailangan, pangangalangaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang paari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako sa laban ng katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan, hindi ako hihingi ng tanggap ng suhol. Sisikapin kong magdagdag ang aking talino at kakayanan upang ang antas sa paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat
at mahusay sa bayan at panahong ito. At ang aking kapwa kawani ang kakailangan tungo sa mundo. Masagana at mayapang Pilipinas, sa harapan ninyong lahat, ako'y taos pusong nanunumpa. Panatilihin po natin nakatas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking atalino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing ng naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga hikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sabay-sabay po natin awitin ang Marcha ng Laguna. Sabay-sabay po natin awitin ng bagong Pilipinas, Mim. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Mahal na
mabuti at na uminaw na tayo. Malaki natin sa mundo at di bumalas ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Panahon na. Sa ikalawang bahagi naman po ng ating programa, ito po ay pag-uulat ng Provincial Peace and Order Annual Accomplishments na gagampanan po sa atin ng aming mabait at masipag na office head, walang iba kundi si Attorney Lawrence L. Pasha. Sa atin pong minamahal at puting Gobernador, Galang Ramil L. Hernandez, sa atin pong panlalawigang Administrador, Atty. Dulce H. Rabanal, sa lahat po ng mga pinuno, tinatawan at kapwa ko po kawani ng iba't ibang dibisyon at departamento ng pamahalang lalawigan ng Laguna, isang umagang puno po ng puso at pagmamahal sa ating lahat. Sa ngayong araw po ito, ika-10 ng Pebrero taong 2025, kinararangal po ng aming tanggapan ng Provincial Peace and Order Office na manguna sa lingguhang pagtataas ng watawat at ibahagi po sa inyo ang ilan sa mga makabuluhang proyekto at programa na aming naipatupad nitong mga nakaraang panahon. Isa po sa mga pinakamakabuluhan na programang aming naipatupad ay ang pagkakaroon po ng Stable Internal Peace and Security or SIPS na tinatawag. Ang pagkakaroon po ng SIPS status ay mahalaga po para sa isang LGU sapagkat ito po ay isa sa mga indikasyon o palatandaan ng ating mga mamamayan ay namumuhay sa payapa at ligtas na pamayanan. Kaya naman po sa atin pong masiging hangarin na makalaya sa tanikalang dulot ng terorismo at masigurong may kapayapaan at kaayusan sa ating buong lalawigan, tayo po ay naging kabalikat ng AFP, ng PNP, ng DILG at iba pa pong mga concerned agencies upang libutin ang buong lalawigan at isa-isahin po ang bawat syudad at munisipalidad ng Laguna at madeklara na mayroong Stable Internal Peace and Security or SIPS. At nito nga pong Desyembre 17, 2024, lahat po ng mga syudad at munisipalidad sa buong lalawigan ng Laguna ay nakamit na po ang tinatawag na SIPS status. Kaya naman po, Kaya naman po, ang pamahalang lalawigan ng Laguna sa pamamagitan po ng aming tanggapan ay nagbigay ng SIPS seal bilang pagkilala sa ating mga munisipalidad at syudad na nakamit ang SIPS status. At kaugnay po nito, abot kamay na po natin na maabot ang pagkakaroon ng sarili nating SIPS seal mula sa Regional Peace and Order Council at tayo po ay kasalukuyang nasa proseso ng revalidation kung saan para muling may deklara ang lalawigan ng Laguna na mayroong SIPS status mula nang una itong may deklara na may SIPS status noong taong 2019. Kasabay din po ng pagkilala sa mga bayan at syudad na may SIPS status ay ang pagbibigay natin ng pagkilala sa mga natatanging top-performing Anti-Drug Abuse Council sa ating lalawigan dahil sa kanilang katangi-tangi at epektibo nating nilang pamamalakad at pagsasagawa ng mga kanilang mga programa laban sa illegal na droga sa kanilang mga nasasakupan. Mabigat ang responsibilidad na ginagampanan ng aming tanggapan sapagkat kami po ay sumasailalim sa dalawang masusi at malalaking audits kada taon. Iyan po ang Peace and Order Council Performance Audit at ang Anti-Drug Abuse Council Performance Audit. Ang dalawang audits po na iyan ay kinakailangan nating ipasa at makakuha ng highly functional status dahil ang mga ito po ay isa sa mga kailangan upang makamit ng pamahalang lalawigan ang tinatawag nating Seal of Good Local Governance. At ikinalulugod po namin na ibahagi sa inyo na nitong nakaraang POC at ADAC audits na isagawa nitong taong 2024 ay parehas po nating nakamit ang highly functional status. Amin rin po kinikilala ang tulong ng ating mga Barangay Peacekeeping Action Teams or BPATs. Ayan po ang ating mga barangay tanods
sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan sapagkat isa po sila sa mga unang tinatakbuhan ng ating mga mamamayan kapag may insidente na may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Kaya naman po noong ika-19 ng Nobyembre taong 2024, kami po ay nagsagwa ng pagsasanay sa ating mga BPATs upang hasain ang kanilang mga kakayahan at linangin ang kanilang mga abilidad sa pagresponde at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Tayo din po ay namigay sa kanila ng mga supplies at kagamitan tulad ng rattan sticks, flashlights, kapote, bota, pito at posas na kanilang mga magagamit sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin bilang tagapagpanatili ng kapayapaan sa kanilang mga nasasakupan. At kasalukuyan po, tayo din po ay nasa proseso ng pagbabahagi ng mga blue cards para po sa ating mga barangay tanods sa buong lalawigan ng Laguna bilang dagdag benepisyo po mula sa pamahalang lalawigan. Noong nakaratang pagdaraos ng Anilag Festival, ang amin pong tanggapan ang naging punong abala upang masiguro ang mapayapa at maayos na pagdiriwang ng Anilag Festival kasama na po ang People's Night Extreme na dinaluhan ng libo-libong tao na nagmula hindi lamang sa ating lalawigan kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Tayo po ay nakipag-ugnayan sa mga kabalikat nating mga ahensya gaya ng AFP, RESCOM, PNP, SAF, BFP, mga barangays at maging ilang mga CSOs upang magtulong-tulong na masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga nasabing gawain. Noong ika-13 ng Setyembre taong 2024, tayo din po ang nagsagawa o nangasiwa ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan upang masiguro ang matagumpay na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan noong nakaraang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Isang gawaing pinangungunahan ng tanggapan ng kagalang-galang na Pangulo sa pangangasiwa ng pamahalang lalawigan ng Laguna na ginanap sa siyudad ng Calamba. Dagdag po sa mga nabanggit na mga proyekto at gawain, ang amin pong tanggapan ay naging aktibong kaisa ng kagawaran ng interior at pamahalang lokal sa pagsasagawa ng tinatawag nating Lupong Tagapamayapa Incentives Awards at Bida ang Tanod, kung saan atin pong ginawaran ng pagkilala ang mga natatanging lupong tagapamayapa at mga barangay tanod sa ating lalawigan na nagpamalas ng katangi-tanging kakayahan sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato at tungkulin. Gayon din po, kasama at katuwang din po tayo ng nasabing kagawaran sa pagpapatupad ng CUCPD ugnayan sa sektor at serbisyo karaban upang ilapit ang mga serbisyong ating ibinabahagi sa ating mga kababayan at nang sa gayon ay hindi na sila mahikayat na umanib sa mga tinatawag nating terrorist communist groups at iparamdam sa kanila na ang ating pamahalan ay kanilang kakampi at katuwang sa kanilang pag-ahon at pag-unlad sa buhay. Ang amin din pong tanggapan sa atas ng ating putihing gobernador ay patuloy na nagsasagawa ng mga regular na pagpupulong ng Laguna Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at PTF-LCAC upang mas mapaigting natin ang mga programang pangkapayapaan at pangkaayusan sa ating lalawigan. 10 ng ating mga kabalikat na ahensya nang sa gayon masiguro natin na ang ating mga kababayan ay namumuhay sa isang mapayapa at maayos na lipunan. Upang mas mapalakas naman po ang pagpapatupad ng ating mga programa, patuloy pa din po ang pagbibigay natin ng tulong at suporta sa PNP, BFP, AFP, BJMP at ilang pang mga kabalikat na ahensya sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng food supplies, bigas, IT equipment, gas allocation, at maging service vehicle at iba pang mga bagay na makatutulong sa kanila para sa angkop at epektibong pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Kaya naman po, ang inyong lingkod sa tulong po ng aking mga kasamahan sa Provincial Peace and Order Office ay patuloy na tutupad sa aming mga tungkulin upang masiguro na ang aming naibabahagi ay ang serbisyong tama sa ating mga kalalawigan at upang patuloy na mabigyan natin ang ating mga kababayan ng isang mapayapa, maayos, ligtas at maunlad na lalawigan ng Laguna. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Rise High Laguna! Galing-galing ni Attorney. Palakpakan po natin ulit, Attorney Lawrence Pasha.
at ang lahat ng staff na sobrang pumalakpak kay attorney. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ay, hello po. Magandang umaga po, Sir Edom. Nakita ko kasi. Good morning po. In behalf of our governor, we would like to recognize the presence of all department heads and unit heads who are here today. Of course, headed by our Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal, Ma'am Karina Macalos, Sir Edward Inson, Sir Mario Tobias, of course, Attorney Lawrence Pasha. Bakit ba kayong dalawa kindat ng kindat dyan? May sakit po ba tayo sa mata, engineer? Sir Vilencio Malabanan, Attorney, naging attorney ka. Opo, nandito pa rin po siya, Engineer Pablo Del Mundo. Nandito pa rin po siya. Hindi naman kami mananawa sa'yo, Engineer. At Ma'am Juicy David, Ma'am Joy Pilin Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Engineer Abet Arellano, Ma'am Jocelyn Litan, Ma'am Justina Garcia, Dr. Ched Dagsan, Ma'am Nelia Espino, Sir Marlon Tobias, Ma'am Pamela Jane Baun, Ma'am Monet Bato. Dami ko nakita, tiga LU. Hello po, good morning po. Dr. Michael Cortez, Ma'am Lucia Almeda, Sir Aldwin Sejo, mahangin, malamig. Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Rowena Beatriz Inson, Dr. Rene Bagamasbad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Farbalosa, Dr. Gilson Valendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Maricina Poral, Dr. Peter Uy, Dr. Nathaniel Ralios, Dr. Maria Teresa Villapitan. Complete ang mga doctors. So muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, and please join me in welcoming to give the message of our Governor Ramil Laurel Hernandez, our Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal. Thank you, Miss Leia. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga. Mukhang kompleto halos sa mga department heads, ano? Diba? Well, anyway, magandang umaga po sa pangalan, of course, ng ating Governor Ramil Laurel Hernandez. Nais nating batiin na ating mga department heads ulit. Ang ating mga chief of hospitals. Kompleto kayo, no? Tama. Ang ating mga unit heads, of course, at ang aking mga kapwa-kawani, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Okay. Ang host ng ating flag ceremony ngayon ay ang Peace and Order Office, di ba? Etong dalawang, parang mga foreigner kayo kanina. Oo. Di ba, no? Talaga, si CJ. Oh, parang foreigner to si CJ eh. Okay. Talaga sabi ko, teka muna, meron ba tayong mga foreigner sa Peace and Order? At talagang ang ating pagbigkas ng Tagalog, parang hirap na hirap kayo, no? Pero kinakabahan niya mga yan. Kinakabahan ba kayo? Ha? Oh, okay. Sino ba'y nanumpa ng kawani ng gobyerno? Okay, well anyway, of course, sabi nga po, di ba? Importante ang peace and order. Sabi nga, masarap buhay ng payapa at tahimik kaysa mabuhay na ang puso mo ay puro galit, inggit, hinanakit, kasama na ang panglalait. So, importante talaga ang peace and order. Diba? Okay. Kaya binabati natin ang ating mga kasama sa Peace and Order Office, of course, sa pamumuno ni Attorney Lawrence Pasha. Okay. Marami kang fans. Okay. Pero talagang really want to commend ang Peace and Order Office kasi alam niyo po, si Attorney Pasha, dual yung role niya sa Legal Department at saka Peace and Order. Kaya thank you, Attorney Pasha, for really accepting the challenge. At sa ating mga kasama sa staff mo sa Peace and Order, congratulations on your accomplishment. Mabuhay kayo. At alam ko yung dedication nyo sa pagtulong para maiayos ang ating kapayapaan at katiwasayan sa pamahalang panlalawigan at sa buong lalawigan ng Laguna is really very crucial.
in the province development. Kasi kung hindi maayos ang ating lalawigan, I don't think we will also have economic development and progress. Kaya napaka-importante, di ba, ng peace and order. Muli, palakpakan natin, Attorney Pasha at ang ating mga kasama sa peace and order. Grabe. Grabe yan, oh. Masyado ang ano sa'yo ng iyong mga staff. But anyway, maraming salamat. Okay, sa atin naman, sa ating mga kapwa-kawani sa pamahalang panlalawigan, patuloy tayong magtrabaho araw-araw, diba? Oo. At alam nyo, eto si CJ. Oh, CJ. Ano? Kagandahan? Oo. Sige nga. Mag-post-post ka nga, CJ. Diyos ko, Lord. O, teka. Eto si Engineer Del Mundo. Tuwang-tuwa naman. Bakit ba tuwing mag-host kami ng flag ceremony? Wala si Go. Wala rin si admin. Sorry, Engineer. Kakalanding ko lang ng alas 6 ng umaga, kaya na-late po ako, kaya wala ako. Well, anyway, I also would like, of course, to thank ang ating engineering department and the entire people in engineering. Alam natin naman yung commitment nyo sa pagsusulong ng mga infrastructure development dito sa pamahalang panlalawigan. O, CJ, ikaw huwag kang pag-alagala. Ano ba? No. Kasi alam nyo po, ang kagandahan, hindi yan nakikita sa kung saan-saan. Diba? Kasi hindi ako pag-alagala, kaya hindi nyo ako makikita kung saan-saan. Ganun eh, no? Well, anyway, magtrabaho na tayo at sabi ni Gob ay pagbutihin pa natin ang pagpapatuloy ng servisyon tama. Good morning, everyone! Attorney Pasha, tayo magpa-picture na. Punta tayo kay Go.